Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Mwamu Chup Chup. Sinabi ng Future Lucy na sasalakay ang 10,000 dragon na ikinabahala ng mga kasama. Tinanong ni Carla kung anong nangyari sa kanila sa future. Ngunit malungkot daw ang nangyari dahil sa dami ng dragon na dumating. Naalala ni Future Lucy ang nangyari sa future kung saan nawasak na ang buong kaharian dahil sa mga dragon kaya napaiyak na lang siya. At sinabi nitong ginamit niya ang eclipse upang makabalik sa nakaraan para magbabala sa kanila. Naisip ni Arcadios na ito pala ang nagmula sa future na nakausap ni Princess Hisui. Subalit nagtataka si Arcadios dahil magkaiba ang sinabi ni Future Lucy ngayon sa sinabi nito sa prinsesa. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ay siniguro ni Natsu na babaguhin nila ang future. Tinanggap na ni Rogue ang pagkatalo sa iniidolo niyang si Gajil. Subalit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at may bumulong sa kanyang anino na patayin ang Iron Dragon Slayer at tutulungan siya nito. Samantala natagpuan na ng militar sila Natsu at napansin nilang naglaho sila Arcadios at Yukino. Kaya nagpa siya si Mira na hanapin ang mga ito habang si Natsu ay inatake ang mga bantay gamit ang kapangyarihan at si Loki ay hindi rin nagpahuli sa aksyon. Nababaliw na si Rogue sa naririnig na boses hanggang sa suntukin nito si Gajil dahil sinapian ng anino. Pag-atake ni Gajil ay naging anino ito na tagumpay siyang napinsala, at hinahanap ito ni Gajil ngunit nagtago ito sa anino na inatake siya ng maraming shadow. Napansin naman ng First Master na may sumanib kay Rogue. Samantala naramdaman nila Jelal na nakikipaglaban sila Future Lucy pero may tiwala naman siya kay Natsu. Habang sa palasyo ay patuloy ang pagwawala ng mga ito upang hindi sila mahuli ng militar, subalit napatalsik si Natsu ng anti-magic squad pero hindi nasaktan ang ating bida. Saka dumating ang isang magic soldier na may dolphin at umatake ito pero mga kakampi ang tinamaan. Saka nakipaglaban ng dolphin ng lakas sa salamander pero wala ng lakas ang boss nito. Dahil dito ay pinatalsik sila ng ating bida sa labas ng palasyo. Habang si Gajil ay pinapahirapan ng masamang shadow ni Rogue ay nagtungo si Frosh para pigilan ito subalit naubos na ang lakas ni Gajil. Ngunit biglang hinigop nito ang shadow at nagkaroon ng shadow attribute at naging nakakatakot na Iron Shadow Dragon Slayer. Ikinamangha ng mga kasama sa guild ang nagawa ni Gajil at ikinatuwa din ng mga tao. Agad na sumugod si Gajil at naging shadow na tinamaan si Rogue kaya nagtago din ito sa anino. Ngunit hinabol ito ng Iron Shadow Dragon Slayer at patuloy na naglaban sa mga shadow form. Subalit nakuha ni Gajil si Rogue at sinuntok ito ng napakalakas saka muli siyang kinuha at binalibag sa bubong ng pasilyo at di pa nakontento dahil ginamitan pa siya ng Iron Shadow Dragon's Roar na siyang tuluyang tumapos kay Rogue. Dahil sa nakita ay tuwang-tuwa ang mga tao at nadagdagan na naman ng fans ng Fairy Tail subalit nakakalaman pa rin ng 4 na puntos ang Sabertooth. Tumakas na rin ang shadow na nagkontrol kay Rogue saka pinrotektahan ni Frosh ang kaibigan. Ngunit siniguro ni Gajil na hindi niya nasasaktan ng kaibigan nito. Samantala patuloy sa pagwawala ang ating bida sa mga militar at ganun din si Loki, pati si Wendy ay ipinamalas ang kanyang lakas kaya walang magawa ang napakaraming militar habang si Happy ay binabantayan si Carla. Saka pinrotektahan sila ni Lily sa asido dahil dumating na naman pala si Nepa. Umiwas din si Wendy sa halaman ni Cosmos at nagpakita na rin si Kamika. Maging si Osuke ay nandoon na rin. At nagbanta ang leader nilang si Kama na dito na sila mamamatay. Samantala nagsuot na ng white armor si Colonel Arcadios at walang nagawa sa kanya ang mga bantay dahil meron pa rin siyang otoridad sa kahinanap ang prinsesa dahil nais niyang makausap ito tungkol sa eclipse. Nahuli ni Minerva si Erza at binalibag siya sa mga poste. Samantala magkaharap pa rin sila Leon at Gray ngunit pag-atake nila ay tinulungan ni Juvia si Gray at tumulong naman si Sheria kay Leon. Saka gumawa ng water serpent si Leon na inatake si Gray. At ipinaubayan na nito si Juvia kay Sheria pero wag daw niyang sasaktan. Gumamit ng mainit na hangin si Uosuke subalit walang kwenta sa Fire Wizard na umatake ng apoy kaso gumawa naman ng mga yelo ang kalaban habang si Wendy ay umilag sa asido ni Nepa. Ngunit umatake na naman ito ng asido na pinaglaho lang ni Wendy. Si Kamika ay gumamit ng red confetti kaya tinawag ni Lucy si Scorpio na pinigilan ito. Kaya gumamit naman ng kidlat ang kalaban pero nasalag pa rin ito ni Scorpio. Si Loki ay nilapitan pa ang cheeks ngunit tinamaan siya ng halaman nito. Dahil dito ay inihanda ni Leo ang Regulus Impact ngunit umatake ng mga spirit bomb ang dalaga. Saka binanata ni Lily ang mga militar. Ngunit sumugod sa kanya si Kama at ipinamalas ng isa't isa ang husay nila sa kanilang mga sandata. Muling sumugod ang bida samantalang magkakaharap ang 3 malalakas mula sa 3 guild. Naisip naman ni Olga na hamonin si Jorah kung kakayanin nito ang kanyang atake. Subalit pag-atake ni Olga ay bigla siyang tinapos ng Wizard Saint sa isang atake lang na ikinatakot ng lahat pati na ni Makarov. Giit ng Lamia Scale Master na si Jorah kasi ay nasa ika-5 spot na ng
10 Wizard Saint. Maging ang dalawang master ng fairy tale ay hindi makaisip ng paraan kung paano matatalo si Jorah. Subalit hindi alam ng lahat ang itinatagong lakas ni Laxus kaya sumugod na ito kaso isang atake lang din ni Jorah ay bagsak siya na ikinagulat ng lahat. Ngunit biglang inuppercut ang Wizard Saint na ikinabigla ng mga manunood. Pinatalsik ni Jorah si Laxus ngunit umatake din ito ng malakas na kidlat na sinalag naman ng mga lupa ni Jorah, pero sumugod pa rin si Laxus ngunit inaatake siya ng mga bato kaya mabilis itong kumilos upang muling makalapit at nakipagsabayan sa Wizard Saint na ikinamangha ng mga tao. Napansin ni Mavis na hindi alam ni Makarov na ganito nakalakas ang kanyang apo. Saka sumuntok ng malakas si Laxus kaya sinabi ni Jorah na ngayon lang siya ulit ginanahan sa labanan. Samantala patuloy ang pagpapasabog ni Natso sa mga militar subalit napapaligiran pa rin sila. Si Erza naman ay nanghihina na dahil sa mga pinsala, kaya kinakakawawa na lang siya ng mahika na ginagamit ni Minerva. Subalit nakalapit pa rin ang dalaga kaya nagpanik si Minerva. At ginamit ni Erza ang second origin upang magkaroon ng panibagong lakas at ginamit ang Nakagami armor. Samantala si Laxus ay tagumpay na natalo ang Wizard Saint na ikinamangha ng mga tao. Sila Grey at Juvia ay gumamit ng Unison Raid upang tapusin ang dalawa samantala nabighani si Sheria sa kagwapuhan ni Grey kaya hindi ito makakilos at tuluyan na silang pinatalsik ng dalawa. Subalit ayaw nang bumitaw ni Juvia sa kamay ng binata. Dahil sa mga puntos na nakuha ng Fairy Tail ay sila na ang nanguna sa scoreboard. Umatake na rin si Minerva dahil sa panic, subalit nagawang mahiwa ni Erza ang kanyang mahika kaya nang umatake si Titania ay ginawa itong trumpo sa ere. Dahil dito ay naka 63 points na ang Fairy Tail. Subalit si Sting ay hindi pa rin matagpuan. Nag-cheer ang napakaraming tao sa Fairy Tail. Subalit napansin nila na kung matatalo ni Sting ang 5 sugatang Fairy Tail Wizard ay mananalo pa rin ng Sabertooth ng 1 puntos. Gumamit naman ng Sabertooth Flare si Sting para puntahan siya ng mga sugatang Fairy Tail Wizard kaya nais niyang kalabanin ng mga ito ng sabay-sabay upang mapatunayan kay Lecter ang kanyang awakened power kung saan nagliwanag ng sobra ang kanyang paligid dahil sa mas malakas na magic power subalit sa kabila nito ay ayaw pa rin sumuko ng 5 dahil sa tindi ng tiwala sa isa't isa. Nang mapagtanto ni Sting na ito ang kailangan ng kanilang guild ay sumuko na lang siya dahil hindi tama ang kanyang motibasyon dahil ang totoo ay nais niya lang talagang makita muli si Lecter na itinago ni Minerva. Kaya naman ang itinanghal na panalo sa Grand Magic Games ay ang Fairy Tail. Nagtaka si Erza kung bakit hindi ito lumaban. Sagot ni Sting na pakiramdam niya ay hindi niya na muli makikita si Lecter kaya kahit manalo ang Sabertooth ay wala rin itong kabuluhan. Subalit dumating si Miliana na dala ang kanyang kaibigan kaya naman makabagbag damdamin ang pagtatagpo dahil akala niya ay tuluyan niya na itong hindi makikita. Hindi naabutan ni Arcadios ang prinsesa dahil patungo na ito sa eclipse. Dahil tama ang prediction ng nakausap ni Hisui mula sa future ay gagamitin niya na ang eclipse. Samantala nagdidiwang pa rin ang lahat sa pagkapanalo ng Fairy Tail sa Grand Magic Games, lalo na dahil ang pangit ng kanilang panimula sa laro subalit nagawa pa ring manalo sa huli. Nagtataka ang 5 dahil hindi pa rin natatanggap ang signal flare mula kila Natsu. Giit ng mga kasama na malamang ay nakalimutan na nito ang plano. Maging si Sting ay nagtataka kung bakit wala doon ang bida. Samantala sa palasyo ay umatake ang salamander ngunit hindi tumama ang apoy dahil sa gravity ni Uosuke. Si Lucy ay nahuli ng purple confetti at balak ng tapusin ng mga shuriken kaya iniligtas siya ni Virgo. Si Nepo naman ay patuloy na umatake ng asido na pinapawalang bisa naman ni Wendy. At sila Lily at Kama ay kasalukuyang naglalaban ng mga sandata. Nababahala ang future Lucy dahil kailangan nilang pigilan ang pagbukas ng eclipse. Subalit dumating pa ang maraming militar para pigilan sila. At si Lily ay naubos na ang fighting ability at inis na rin si Natsu. Nang mapansin nilang may nagmamasid sa madilim na bahagi ng pasilyo. Umalis sila Happy at Carla para magsumbong sa mga kagild pero pinigilan sila ni Uosuke. Nang biglang dumating ang Shadow at unti-unting nilamon ang lahat ng militar pati na ang executioners. Napag-isipan nila Jelal na ang nararamdaman nilang kakaibang kapangyarihan sa loob ng 7 taon ay nagmumula pala sa eclipse. Nadatna ni Arcadios ang prinsesa na naghahanda ng buksan ang eclipse. Giit ng prinsesa na inihahanda na nila ang eclipse upang wasakin ang darating na 10,000 dragon. Dahil magkaiba ang sinabi ng time traveler sa narinig ni Arcadios na sinabi ng future Lucy ay nais niyang patayin na lang siya ng prinsesa kaysa maging kalaban nito. Ngunit sinabi ni Hisui na isang lalaki ang nakausap niya at natuklasan na rin nila Jelal na hindi si Lucy ang nagbigay ng advice sa prinsesa. Samantala nakita nila Natsu ang napakakapal na anino kung nasaan si future Rogue. Nagtataka naman sila Jelal kung anong pakay ng isa pang tao na nagmula sa future. Nagpakita na si future Rogue saka nagsimulang mamula ang buwan. Giit ng prinsesa na magkaiba man ang nakausap nilang time traveler ay pareho naman ang hangarin na iligtas ang kaharian.
Sinabi ng Future Rogue na pwede nilang gamitin ang Eclipse para pigilan ng mga dragon dahil malagim ang sasapitin ng mga tao. Subalit may isang tao ang nagsarado ng gate kaya kailangan niya itong patayin. Ito daw ay si Lucy kaya sinugod niya ang dalaga na sinubukan pang protektahan ng bida ngunit tatamaan na ito kaya inalay ng Future Lucy ang buhay dahil kapag namatay ang present Lucy ay maglalaho din siya. Wala ring magawa si Wendy dahil masyadong malalim ang sugat. Giit ni Lucy na hindi niya daw isasarado ang gate pero sigurado daw si Rogue na siya ang pipigil sa kanyang plano ngunit inatake na siya ng galit na Natso dahil sa ginawa nito sa kaibigan. Tumakas na ang mga kasama habang si Natso ay pinagsusuntok ang kalaban. Ngunit naging anino ito at saka umatake mula sa likod gamit ang shadow. At nangako naman ng bida na poprotektahan ang kaibigan. Natagpuan ni Mira si Yukino na sinisisi ang sarili sa mga kamalasan na nangyayari sa kanila. Ngunit niyakap siya ni Mira upang ipadama na hindi siya nag-iisa. Sa utos ni Hisui ay binuksan na ang Project Eclipse habang ang mga militar ay pinapalikas ang mga tao. Nais ng prinsesa na patayin ang lahat ng dragon sa isang atake lang samantala dumating na rin doon sila Lucy. At hindi na rin sila inaresto ng mga militar dahil sa pagbabago ng sitwasyon. Nagtataka si Lucy kung bakit binubuksan na nila ang gate gayong wala pa naman ang mga dragon. Sagot ng prinsesa na kailangan kasi ng sapat na oras para magamit ito. Samantala si King Toma ay humingi ng tulong sa mga salamangkero ng Fury na kalabanin ng mga paparating na mga dragon dahil siguradong may makakaligtas sa atake ng Eclipse. Mariin namang sinabi ng mga guild na lalaban sila para sa kaharian kaya napaiyak ang hari. Ngunit dahil sa salita nito ay nalaman nilang ito ang mascot sa Grand Magic Games. Samantala nagtungo si Jelal kina Lahal at Dranbolt upang humingi ng pabor. Kasalukuyang naglalaban ng dalawa ng mapatalsik pareho at umatake ng Shadow si Rogue. Saka naamoy ng bida na may masamang intensyon ang kaharap. Tuluyan na ngang nagbukas ang Project Eclipse upang maghanda sa pagdating ng mga dragon. At kasabay ng pagpula ng buwan ay nagtatagisan ng mga kapangyarihan sila Natso at Rogue at bagamat natatalo ang Fire Wizard ay muli siyang sumugod at gumamit ng Lightning Flame Dragon technique na sumabog sa buong paligid. Subalit nagliwanag ang mata ni Rogue kaya nasilaw ang bida. Saka nakita na nakuha rin nito ang attribute ni Sting saka umatake at napinsala ang tagiliran ni Natso. Sa sunod na atake ay pinagsama nito ang White at Shadow attribute na puminsala sa katawan ng bida hanggang sa manghina ito. Saka sinabi ni Rogue na pinatay niya si Sting upang makuha ang magic nito. Kaya si Natso naman daw ang isusunod niya gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng Twin Dragon Slayer nang biglang umatake ang napakaraming crystal ball patungo kay Rogue kaya tumakas na ito. Dahil dumating pala sila Altair para iligtas ang bida subalit hinihigop na si Natso ng anino. Samantala unti-unti nang nagbubukas ang gate. At natutuwa ang lahat dahil nararamdaman nila ang malakas na kapangyarihan ng Eclipse na tatapos sa mga dragon. Subalit napansin ni Lucy na may kakaiba kaya hindi daw nila pwedeng buksan ang gate. Ngunit pinigilan siya ng prinsesa dahil ito lang daw ang pag-asa nila. Kaya sinabi ni Lucy na walang Eclipse Cannon dahil ang gate ay ang magdudulot sa kanila ng panganib kaya biglang yumanig at lumabas ang isang dragon mula sa gate at dahil sa pagkatakot ay hindi makagalaw ang lahat. Dahil lang sa sigaw nito ay tumalsik ang mga militar at nawasak ang mga bato. At sa isang yabag ng kamay ay nawasak ang malaking bahagi ng syudad. Kaya naisip ng lahat na wala silang pag-asa na manalo dito. Subalit dumating pa ang iba pang mga dragon dahil 10,000 ang nakatayang darating upang wasakin ang mundo. Dahil dito ay naisip ni Lucy na isarado ang gate kaya tumakbo siya ngunit pinatalsik ng isang fire dragon. Sa kabila nito ay pinilit niya pa rin na mahila ang lever habang naiiyak na ang prinsesa dahil sa kanyang nagawa. Giit ni Lucy na nalaman niya kay Crux na nakakonekta ang gate sa 400 taong nakalipas noong mga dragon pa ang naghahari sa mundo. Nagpatuloy ang mga ito sa pagwasak sa syudad kaya pinag-utos ni Makarov na maghiwalay upang mapataas ang survival rate nila. Lumipad na ang mga ito at naghasik ng lagim. Samantala nagising na rin si Natso at nagmadaling magtungo upang tulungan ang mga kaibigan. Hindi pa rin masarado ni Lucy ang gate kaya tinulungan siya ni Yukino gamit ang kanilang 12 gate kung saan lumabas ang mga Zodiac Celestial Spirits at nagtulungan ang mga ito upang mapigilan ang tuluyang pagpasok ng mga dragon sa mundo. Subalit sinabi ni Rogue na sapat na ang 7 dragon na nakapasok para sakupin ang mundo at magsisimula daw siya sa pagpatay ng mga wizard sa Fury dahil nakokontrol daw niya ang mga dragon kaya sumakay siya sa Mother Glare. Nakita nila si Zircones na nakaraang nakausap nila ang kaluluwa. At ang Fire Dragon naman ay nagpakilalang si Atlas Flame na sinugod ng fairy tale ngunit inatake sila ng matinding apoy nito. Ang Sabertooth ay nagtulungan din para kalabanin ng Scissor Runner Dragon. Samantala ang Blue Pegasus ay makakalaban naman ng Rock Dragon. Pinagtitira ng iba pang mga wizard ang Livia Dragon ngunit walang epekto. Kaya pinagsama ng mga ito ang Mahika saka umatake pero pinabanda lang ng Dark Dragon at sa isang yabag ay nawasak nito ang lugar. Umatake ang Rock Dragon na sinalag ni Kagura ng espada kaya umiwas ang mga kasama sa bato. Maging sila Ichiya ay inatake din ng Rock Dragon.
Napagtanto ni Jorah na tila wala silang nagagawang pinsala sa mga nagwawalang halimaw. Samantala habang nasa himpapawid si Rogue ay inaabangan na siya ni Natso sa mataas na tore. Kaya sinugod pa ito ng Mother Glare pero nakasakay si Natso at sinugod niya si Rogue na nakailag kaya sinunog niya ng napakalakas. Ngunit hindi na pinsala si Rogue at nahulog pa si Natso mula sa dragon kaya tumakbo siya sa bubungan at muling umakyat sa Mother Glare, kaya nagwala ito upang mahulog siya ngunit nagawa pa ring makaakyat patungo kay Rogue. Subalit sa ibaba ay nagwawala na ang iba pang mga dragon upang tuluyang wasakin ang Fury Kingdom kaya napatanong si Natso kung ano ang plano ni Rogue. Samantala kahit merong criminal records ay mapipilitan daw sila Lahal na sundin ang plano ni Jellal dahil sa mga nagwawalang dragon. Kaharap naman ng Fairy Tail ang Atlas Flame at natuwa si Mavis dahil hindi natatakot si Asuka sa dragon kaya poprotektahan niya daw ito kung sakaling manganib. Nagsaanib naman ng puwersa sila Juvia at Grey upang umatake ng malakas na ice at water technique sa Flame Dragon. Subalit sa kabila nito ay hindi naapektuhan ang nilalang dahil wala daw makakatalo sa kanyang apoy. Naghanda sa pag-atake ang dragon kaya ginamit ni Fried ang enchantment magic upang mabawasan ang pinsala nito subalit napakamapaminsala pa rin ang atake na ikinabahala ng buong guild. Dahil dito ay nagpa siya ang master na gamitin ang gigantification magic sa kasinuntok ng malakas ang flame dragon ngunit lahat sila ay napinsala ng atake nito. Gumawa naman ng snow dragon si Leon, isang snow gorilla at isang snow tiger sa kasinakian nila ang mga ito upang makalapit at sabay-sabay silang umatake sa ulo nitong napakatigas kaya tumalsik sila at winasak pa ang mga snow beast. Tinanong ni Wendy kung bakit ito ginagawa nila Zirconest, sagot ng dragon na si Rogue ang nag-uutos sa kanila kapalit ng kasunduan. Samantala nagtungo si Dranbolt sa kulungan at sinikmuraan ang warden. Sa kanya pinuntahan ng preso na sinabi ni Jellal na makakatulong sa kanila. Nagpatuloy sa pagwawala ang Caesar Dragon kaya inatake ito ni Olga ng Thunder God Slayer Magic at si Rufus ay ginamit ang Ice Magic na nakita kay Grey at nagpatuloy sila sa pagpapalabas ng magic power. Namangha ang mga kasama dahil sa pakikipaglaban sa Fairy Tail ay natutunan nila ang kahalagahan ng teamwork. Subalit hindi pa rin nila nasaktan ng Caesar Dragon kaya napatanong kung matatalo ba nila ito. Naalala ni Sting nung nakiusap ang kanyang dragon na patayin niya ito bago pa ito mamatay sa katandaan upang magkaroon siya ng mas malakas na kapangyarihan. Giit naman ni Rogue na nagkasakit ang kanyang dragon at namatay samantala patuloy ang pamiminsala ng Caesar Dragon. Sinabi ni Future Rogue na ginagawa niya ito upang matalo ang aknologiya na siyang naghahari sa kanyang pinanggalingang panahon upang siya na ang maging bagong hari ng mga dragon. Nagdive ang Mother Glare upang matanggal si Natso sa likod nito, subalit muling tumalon ang bida at nakabalik sa Mother Glare. Samantala napagtanto na ng lahat na walang ibang makakapinsala sa mga dragon kundi ang Dragon Slayer Magic. Si Natso naman ay sinuntok ng ubod ng lakas ang dragon na sinasakyan nila na nakitang napinsala nito. Sakay sinigaw ng mga Dragon Slayer lang ang makakatalo sa mga dragon. At muli itong bumuelo at malakas na inatake sa likod ang kawawang Mother Glare Dragon. Samantala inilabas na nila Dranbolt si Eric upang tulungan silang lumaban gamit ang Dragon Slayer magic nito. Sa kabila ng atake ng bida ay nagpalabas ng napakaraming mga itlog ang Mother Glare sa buong kaharian. At ang mga ito ay nagsipisaan ng mga halimaw. Dumating si Laxus upang kalabanin ang Atlas Flame Dragon at ang mga kasama naman ang bahala sa mga maliliit na halimaw. Si Sting na daw ang bahala sa Caesar Dragon kaya inatake niya ito ng White Dragon Slayer magic. Habang si Rogue ay naghanap ng isa pang dragon para kalabanin. Sa kasamaang palad ay walang Dragon Slayer ang Blue Pegasus kaya sinubukan na lang nila ang mga nakakahiyang mga bagay upang magkaroon pa sila ng oras habang naghihintay ng tulong pero lahat ng ito ay walang epekto sa Rock Dragon. Mabuti na lang ay inatake ito ng kapangyarihan ni Cobra na Poison Dragon Slayer. Sinubukan rin itong akitin ni Jenny pero nainis pa sa kanya si Eric. Narinig naman ni Kinana na nakikipaglaban ngayon si Eric. Samantala namimili si Zirconest kung sino ang unang kakainin. Sinubukan pang makipag-usap ni Wendy subalit nagpa siya na ang Jade Dragon na patayin silang lahat kaya umatake ito ng matinding energy beam sa kanila. Subalit natanggal lang ang damit ng mga militar. Giit ng dragon na pangit daw kasi ang lasa pag may damit. Napahiya naman si Dalton sa prinsesa dahil nakita ang kanyang puwet. Tinanggal din ni Zirconest ang damit ni Lucy na nakita ni Arcadios. Nangako naman si Wendy na tatalunin niya ito. Ngunit kinuha na nito si Lucy para kainin kaya nilagyan ni Wendy ng buff ang sarili at naghanda na rin si Mira Jane subalit sumigaw ang dragon at tumakas sa kanila. At nang kakainin na nito ang dalaga ay inatake ito ni Mira Jane. Nang umatake si Wendy ng Sky Dragon Roar ay nasaktan nito kaya inihagis ng malayo si Lucy na pinuntahan ni Happy. Habang abala ang mga kasama sa anak ng Mother Glare ay nakikipaglaban pa rin si Natso kay Rogue.
Nang dumating si Lucy at tinamaan ng bida, tapos tumalsik sila patungo sa isang kampana. Tapos gumulong-gulong pa sila sa buong syudad sakay nito. Nagtataka si Natsu kung bakit daw naghubad si Lucy ngunit sinampal lang siya ng dalaga. Saka ibinigay ni Happy ang mga susi nito. Giit ni Lucy na muntik na siyang kainin ni Zircones. Dahil dito ay may naisip si Natsu na strategy kaya nagpasalamat ito kay Lucy na nahulog ang saplot. Samantala patuloy ang aksyon sa syudad saka nagpakita ng kanyang lakas ang isang dalaga na may kakayahang gumamit ng yelo at apoy. Siya daw si Mattan Ginger mula sa Twilight Ogre. Si Elfman ay kinakalaban ng marami nito. Saka patuloy na nakipaglaban ng mga Dragon Slayer sa mga dragon. Mapanganib ang kalagayan ni Erza dahil sa mga pinsala. Kaya nang sumugod ang mga halimaw ay tinanggap niya na lang ang kamatayan ngunit dumating ang malakas na mahika upang iligtas siya na nagmula kay Jelal. Subalit di makapaniwala si Miliana na magkaibigan na sila ni Jelal. Nanghihingi si Lucy ng damit kay Virgo, kaya nauna na sila Happy at Natsu dahil alam nilang matagal magdamit ang mga babae. Ngunit sa kabila nito ay malaki ang tiwala ni Lucy kay Natsu. Saka nakita niya ang kanyang notebook na nanggaling pala sa future Lucy. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.